Okay, panoorin naman natin si Jin Hahaha. Dito naman tayo kay Jin Huhuhu. Okay, dito naman tayo kay Jin Hehehe. Ayun na nga, 'di ba? Kanina si Jin Hahaha, tapos si Jin Huhuhu. Ngayon naman si Jin Hehehe. Yo, what up guys? Another day, another Galaflex serye na naman tayo. This time, dito naman tayo napadpad sa BTR Jin Fam 2.0. Shoutout sa kanila. Ang kanilang clan leader dito ay si MN Cell at meron silang 11 win streak as of the moment. Ayan, sabi sa akin nila dito, mag-flag daw agad ako sa taas kasi mabilis daw umatake yung mga members nila at baka maagawin. Nag-flag ako dito bago mag-start yung Classic War nila dito sa 1 and 2. Kaya lang, tignan nyo guys, totoo nga. Kakabukas ko pa lang ng account ko dito. Town Hall 16 nga pala yung gamit ko dito guys. Kakabukas ko pa lang ng account dito and grabe, inubos na rin na agad nila, tinapos na rin agad nila yung war dito. May konti na lang natitira sa baba, mga Town Hall 15. Ayan na, tinatapos na nila guys. Grabe, ang aga. Ang dami nila dito mga Town Hall 15, Town Hall 16, Town Hall 17 at isa lang yung Town Hall 18 nila guys. Ayan. Town Hall 16 ang gamit natin dito at babanatan na natin tong number 1 and 2. Okay, dito sa number 2, Town Hall 17. Since gamit ko dito ay Town Hall 16, gagamit tayo ng RC Charge Dragons. Banatan na natin to. Let's G. RC Charge Dragons, Town Hall 16 versus Town Hall 17. Let's G. Tignan natin. Sana umubra, boss. Tignan natin. Okay. Parang gusto kong kunin yung Town Hall part kasi nandito yung CC, nandito yung mga splash damage defenses, especially yung scatter shot saka fire spitter eh. So, sige, try natin papuntahin yung RC dyan. Dito tayo sa may air defense. Single cycle lang muna tayo. Okay. Dito siya pupunta sa air defense. Nice. Tapos dito. Sa baba. Okay, goods. Inbi ko muna to. Para sigurado siyang dito pupunta sa spitter. Okay, safe. Drop tayo dito ng quick spell and then double cycle na natin yung RC charge natin. Bababa to sa multi-arch tower. Sige, okay lang yan. Goods lang tayo dyan. Again, double cycle lang. Kasi babato yung Town Hall, guys. May Giga Inferno yan. So, stick lang tayo sa double cycle. Okay. Sige. Goods pa tayo sa 8 ulit. Bababa to sa Wizard Tower. And then Uy! Tornado Trap! Sige. Ikot ka muna dyan, boss. Girl pala. Ikot ka muna, girl. Okay, patayin na yung Fox. Pop natin dito yung Haste Vial. Makukuha pa natin yung Ricochet Cannon dito. Sayang hindi ko nakuha yung isang spitter dun eh. Pero sige, okay lang. Dito tayo mag-drop ng Siege Barracks. Tapos Baby Dragon dito. Poisonin natin yung Furnace. Tapos dito na tayo mag-Dragons. Let's G. Namiss ko to. RC Charge Dragons. Pinaka-paborito kong strat sa nung Town Hall 17. Ito rin yung ginagamit kong pampush ng trophies. So, ayan. Gamitin natin yung Giant Arrow dito. Teka lang. Busy pa yung Queen. Mamaya na. Gamitin ko na dito yung Eternal Tomb. Pag tumitira na siya dito sa... Ayan, pwede na yan. Gamitin natin. Sakto kasi sa air defenses eh. Okay. Goods. Gamitin natin dito yung Rocket Balloons. Drop tayo dito ng Totem Spell pang distract. Ay, pwede ko nang gamitin dito yung Dark Orb. Maganda yung pwesto. Kuhang-kuha nyo yung mga triple multi-itis doon tapos monolith. Super Minions, nasa Siege Barracks natin. And then si Uy, teka lang. Dropan natin ng Rocket Balloons tong Spitter kasi baka ubusin yung Dragons natin. Pero mukhang Uy, grabe naman yung nanonood. 7! Shoutout sa inyo guys. Sobrang active naman ng BTR, Jin Fam. 7 yung nanonood sa kanila. Boss, maraming salamat. Grabe naman kayo. Kinakabahan ako sa inyo, boss. So, yung mukhang makukuha naman na natin to. Tapos yung number 1 naman ang atake natin. Town Hall 18 naman. Town Hall 16 versus Town Hall 18. So, tara. Let's G. Buti na lang. Natsambahan natin tong number 2 in Town Hall 17. Lipat tayo. So, yan. After ng attack natin dito sa number 2, sabi ni Bossing dito, baka Fireball Rocket Balloons naman, Lodi, sa number 1. So, nagre-request si Bossing. Kaya, tutuparin natin ang request niya. Gagamit tayo ng Fireball Rocket Balloons dito. So, yan. Meron ako ditong Fireball Rocket Balloons. Wala akong dalang Poison Spell dito kasi wawasakin natin ng Fireball yung Clan Castle. So, tara, subukan natin. Tignan natin. Town Hall 16 versus Town Hall 18. Tignan natin kung may pag-asa tayo dito mga 3-star. O Flame Flinger ang gagamitin natin dito. Dito ko gagamitin sa kaliwa. Pero, tanggalin ko muna yung dalawang mortars dito.
Okay, tanggalin natin yung dalawang mortar. Drop tayo ng barb dito, baka may Tesla. Wala, safe. Unahin muna natin si Warden dito sa baba. Para pumunta yung mga skellies. Naka-angry jelly ako dito. So, alagaan lang natin si Warden. Pwede na tayo mag-drop dito ng Flame Flinger. Tulungan natin to ng konti. Sobrang daming skeletons dyan. Wala pala akong furnace, sayang. Nagdala dapat ako ng isang pirasong furnace. Pero sige, ready tayo ng rage spell kay Warden. Kasi baka masakit. May defending hero dito. Naka-hero bell pa. May hero bell pa dito. Ready din tayo ng headhunter, ah. Okay, rage natin to. Para lang sigurado. Ay! Natapos na pala agad yung duration nun. Kakanan ba to? Sige, kailangan maabot siya. Ay! Di pa lumapit yung defending queen. Pang-asar ka naman, boss. Hindi pa rin lumapit. Okay, okay. Safe na tayo. Tanggalin natin dito yung air defense. Ready tayo ng fireball. Parang kailangan ko pa i-rage to. Hindi, okay pa tayo. Tanggalin natin to, yung Tesla. Tanggalin natin yung mortar. Ano ba pa fireballin ko dito? Spell tower dapat ma-fireball ko dito eh. Totem spell muna tayo dito. Fireball. Double quake. Ay! Namatay yung tatang! Nako, delikado ako dito. Namatay yung warden ko ah. Ano kayong plano? Si RC muna. Gamitin ko si RC dito and then king queen sa baba. Trap tayo dito ng super wall breaker. Nagkamali ako ng ano doon. Nagkamali ako ng totem spell. Nasa inbi yung totem spell ko. Pero sige, tignan natin. Kung may pag-asa pa tayo ditong makarecover. 1 minute and 7 seconds remaining. Tignan natin. Let's G. Matetegi na ata si RC dito. Drop tayo dito ng minions. Naku, king and queen na lang pag-asa ko dito. Wala ata akong pag-asa makuha yung town hall. Super minions ang pag-asa ko makakuha ng town hall dito. Pero may baby dragon ako. Sige. Kalma lang tayo. Baka may pag-asa pa to. Kaya lang yung queen nasa labas. Papasok ko ba sa loob? Hindi. Ayaw niya. Kailangan ko atang balatan ng baby dragon yun. Yung town hall. Kakapusin ata ako ng oras dito. Gamitin ko na ability ni queen. Tapos ang kukuha ng town hall. Drop muna tayo ng rocket balloons. Tapos baby dragon. Drop tayo ng skeleton spell dito. Pang distract. Kaya pa kaya to? Freeze natin to. Parang di na ata kakayanin, guys. Drop tayo ng totem spell dito. Kakapusin tayo. Time failed ata to. Hindi, kapus talaga. Sayang. Nice try lang. Sorry. Nagkamali ako na pabayaan ko yung warden doon. Namatay si warden. Sayang. Palinis na lang po. Super fast forward tayo dito, guys. Ayan, tapos na yung classic war nila at draw ang kinalabasan dito. So, mag-start na tayo mag-flex ng mga attacks na ginawa nila dito. Mag-start tayo dito sa number 1. Ang naglinis ng aking kalat, si MN Lexi. Maraming salamat sa iyo, bossing. So, gagamit siya dito ng RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Pasensya na sa kalat ko, boss. Okay, gumamit siya ng quick spell dito para malito yung builder kung saan siya magre-repair. So sa mga hindi nakakaalam, kaya ginagamitan ng quick spell yung mga defenses na may mga katabing builder hut para malito yung builder kung sino yung ire-repair niyang defense. So yun, madalas dun siya ginagamit sa merong builder huts na papaligiran ng builder huts yung mga defenses. Uy, naakit yung RC niya dito sa Ice Golem. Nako, mukhang makaakit pa sa isang Ice Golem to. Sabi ko na eh. Lapitin talaga ng Ice Golem tong RC niya. So makukuha niya pa ba yung Furnace? Hindi na, okay, nag-decide siyang i-recall out yung RC niya dito kaysa ma-force yung Rocket Spear. Sige. Good start pa rin, nakapag-form ng magandang funnel. Yung kanyang RC walk. Si King dito nasa may left side, meron kasamang 2 witches and then dito siya mag-e-entry sa may bandang 11 o'clock. Pidroot, oy, giant arrow and action figure. Nice. Coco balloons. So sakto, papunta na lang ng town hall yung mga troops niya dito. Maganda yung magiging flow, yung patting. Si RC dito, dinrop niya na ulit. Nagpapagad siya dito ng Rocket Spear kay RC. Ginamit niya na rin yung Spikeable ni King. And then Overgrowth spell sa may back end defenses, sa may right side. Uy, ang ganda ng pagka-freeze ng Ice Golem doon.
Pati yung defending MP nadamay at grabe yung sustain ng healers dito. Saka nung healing tomb ng Warden. Halos back to full health lahat ng mga troops and heroes niya dito. At kita na agad natin guys, meron pa siya ditong dalawang totem spell pang distract sa back end. So ayun, wasak na to boss. Kitang kita na. Maraming salamat sa paglinis ng kalat ko, Boss Lexi. Nice hit using RC Walk. Root Rider Valkyrie Smash. So ayan, pass forward na natin para makarami tayo ng i-reflex. GG's. Grabe, may swag pang overgrowth spell saka totem spell. Okay, panoorin naman natin si Jin Hahaha. Si Jin Hahaha. Meron siya ditong mukhang ganun din, RC Walk, Root Rider Valkyrie Smash. Okay, nag-start siya ng RC dito sa may left side. Super Barb. Okay, nice. Maganda yung makukuha ng RC dito. Puro mga ano to, major defenses. Scattershot, multi-archer tower, and fire speeder. Kaya lang sa Expo pumunta, babalik ba to sa speeder? Oh, okay, nice investment ng extra invi doon para makuha yung fire speeder. Meron pa siyang isang invis dito. Mukhang makukuha pa yung spell tower dito. Nice, nag-activate pa yung invi ng Fox. And meron pa siyang isang invi dito na gagamitin. Nice, perfect placement para makuha yung spell tower and then recall out. Beautiful RC Walk from Jin Hahaha. Sige, nag-drop siya dito ng Super Barb. Okay, para wasakin yung mga ilang buildings doon. Okay, dito siya sa may baba. Mag-e-entry ng Root Rider Valkyries. Ice Golem and King sa may bandang baba. With Valkyries, Troop Launcher yung kanyang siege machine dito. And then si Queen kasama na ng Root Rider Valkyries. Okay, nice. Beautiful pathing, beautiful funnel. Medyo matatraffic lang siya ng konti dito. Merong double Ice Golem. Makukuha naman na yung Revenge Tower. Nice. Uy, ayun, traffic. Picture muna dahil sa Ice Golem. Uy, ang talino ng RC niya dito. Tinarget agad yung Guardian. Sana all. Kung RC ko yun, di yung papansinin, boss. Napakatalino ng RC dito ni Jin Hahaha. Rumekta agad kay Guardian. Okay, gumamit siya ng overgrowth spell dito sa may Monolith part and poison spell tower. Si King dito may ability pa, may spiky ball. Si Queen meron pang magic mirror action figure at gumamit na siya ng Eternal Tomb dito kay Warden. And healing tomb. Hindi ko napansin na naka-healing tomb siya. And Eternal Tomb, usually Rage Gem ang ginagamit kay Warden. Pero this time, ang sabi ni Jin Hahaha, gusto ko healing tomb, boss, saka Eternal Tomb combo. Nice. So ayun, may free spell pa siya dito at wala na. Hindi na makakadepensa dito yung base ni Carbide. Nice hit from Jin Hahaha. Using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Beautiful attack. Nice. Dito naman tayo kay Jin Huhuhu. Boss, kanina si Jin Hahaha. Ngayon naman si Jin Huhuhu. Malamang meron tong Jin Hehehe at Jin Hihihi. Okay, nag-start siya dito ng Giant Arrow sa may 6 o'clock para mag-activate yung Invispell Tower sa gitna sa Town Hall. And then Mass Electro Dragons yung dala niya dito with Stone Slammer. Nice! Ngayon na lang ulit ako nakita ng Stone Slammer. And ang dami niya ditong totem spell pang distract sa mga defenses. Electro Dragons. I-drag lang sa kalam. Okay, sige. Si MP dito gumamit na ng Dark Orb. Uy! Parang mali ata yung bitaw niya ng Dark Orb. Doon sa kaliwa pumunta. Lumiko ata ng pwesto yung MP doon bago siya nakapag Dark Orb. Pero sige, gumamit na siya ng Eternal Tomb dito. Dami niya pang totem spell na pwedeng gamitin sa back end. Kaya lang unti-unti na naubos yung Electro Dragons niya sa gitna. Si RCD, si Queen pala nasa gitna na rin. Matetegi na rin ata to. Niraratrat ng Speeder pero gumamit siya doon ng totem spell. And ang dami pa palang E-Drags dito sa ilalim. So ayun na, meron pang 3 totem spells dito na natitira at hindi na makakadepensa dito ang base ni Clasher Burhan against Jin Huhuhu. Nice hit using Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Okay, dito naman tayo kay Phoenix 30. Panoorin natin si Phoenix 30. Meron siya ditong Mass Dragons with Clone Spells and Totem Spells. Okay. Nag-start siya dito ng Giant Arrow para mag-activate yung Invispell Tower sa gitna. So malamang dyan niya ibabagsak yung kanyang Battle Blimp mamaya kasabay ng Dragons. Wait, Eternal. Oy! Hindi! Nag-drop agad siya ng Battle Blimp dito. And then Totem Spell pang distract. Kaya lang tinamaan ng Seeking Air Mine. Pinagapang niya yung Clone Spells dito. May mga gumapang na Electromites.
And successful naman siya. Makukuha niya yung kalahating ano doon. Yung halos kalahati ng mga core defenses sa gitna. And then dito na siya nag-start ng mga dragons sa may baba, sa left side. Ayan, good luck. Maganda yung pating ng dragons niya dito. Papunta na lang dito sa may town hall part. Si Queen mukhang matetegi siya dito. Ay hindi, buhay pa. Nice. Distracted yung defending MP doon sa totem spell. And then, ako, masakit yung nare-receive na damage ng dragon dito, ha. Aray ko, unti-unting naubos yung dragons niya dito sa bandang gitna. Pero ang dami pa dito sa may bandang baba. Si RC, nagpop na agad ng rocket spear dito sa may right side. Si King, naka-snake bracelet and spiky ball. Nice. So, ayun, sakto. Nandito yung Warden. May Eternal Tomb pa. Ayun, gumamit na siya ng Eternal Tomb. And then si RC dito, malaki pa yung HP niya at meron pa siya ditong dalawang totem spells na pwedeng gamitin sa back end. At ayun na nga. Medyo nakakatakot lang talaga ihuli yung Town Hall dito, pero yun nga, masesecure naman ni Phoenix 30 ang 3-star dito sa base ni Adi ST1. Nice hit using Mass Dragons with Mass Totem spells. GG's. Okay, dito naman tayo kay Jin Hehehe. Ayan na nga, 'di ba? Kanina si Jin ha. Tapos si Jin Huhuhu. Ngayon naman si Jin Hehehe. Okay, nag-start siya dito ng Rocket Spear sa 12 o'clock. So, hintayin natin kung meron man Jin Hihihi at saka Jin Ho. Sorry boss. Isang player lang ba to? Baka isang player lang to guys eh. Magkakaiba lang yung IGN. Tawa naman ako. Hey, Jin Hehehe. Jin Huhuhu. Jin Hahaha. Ang ganda ng IGN mo boss ha. Gusto ko yan ha. Okay, maganda yung magiging value ng RC niya dito. Meron pang isang Invis spell. Okay, makukuha niya pa ba dito yung X-Bow bago i-recall out? Makukuha niya pati yung sweeper. Ayun! Ay, hindi niya nakuha yung sweeper. May natira pang konti pero ang ganda na nabuong pating doon para sa kanyang Root Riders. Tignan natin kung saan siya mag-entry. Kung sa kaliwa ba or sa kanan. Pinoison niya muna dito yung Furnace. Giant Arrow kay Queen with Healer Puppet. And then dito na rin siya magdadrop ng mga Root Riders. Okay. Nice. Si King ay nasa may left side pang counter funnel. Troop launcher yung dala niya siege machine dito. Nice. Gumamit na siya ng Earthquake Boot Spiky Ball kay King. Masakit nung Giga Inferno. Okay, gumamit siya ng Rage Spell doon. Finreach niya muna yung Town Hall. Ang sakit ng Giga Inferno talaga. Legit. And then, gumamit na siya ng Eternal Tomb dito para ma-immune sa Giga Poison. Nice. Beautiful timing. And then, yun. Sakto, pag-activate ng Rage Spell Tower, sa kanya ginamitan ng Overgrowth Spell. Beautiful timing. Ganda ng lapagan ng nito. Ang ganda ng timing ni Jin Hehehe. Wala na siyang spell support dito pero sobrang dami pang troops and heroes dito. Buhay pa yung 3 heroes niya. At mukhang wasak na to. Scattershot na lang yung threat dito. So ayun. Makukuha na ni Jin Hehehe ang base ni Gilang. Hindi makakadepensa boss. Ayun na nga. Nice hit using RC Walk. Root Rider Valkyrie Smash. Dito naman tayo sa number 10. Panoorin natin si Spicy Brief. Boss, maanghang na brief. Ang kukulit ng pangalan ng BTR ha. Si Spicy Brief. Meron siya ditong Mass Dragon. RC Charge Dragon sata to. Number 29. Babanatan niya yung number 10. Pero Town Hall 16 din. Okay, sige. Nag-start siya dito ng Flame Flinger sa may baba. Tapos, RC Charge Dragons to. Ayun na nga. Nag-pop siya ng Rocket Spear sa may left side. So, after ng Rocket Spear niya, saka siya mag-i-inbi kay RC dito. Okay, first inbi. Second inbi. Okay, nice. Automatic every 3 to 4 seconds ang interval ng inbi niya dito kasi naka-phoenix siya na pet. Another inbi. Aray ko, binanatan ng monolith pero buti buhay pa. Hindi na puwersa yung kanyang... Hindi, tapos na pala siya yung... nagamit na pala niya yung Rocket Spear. So mukhang uubusin na lang niya yung Invi spell dito bago siya maglapag ng Mass Dragons. Grabe, 16 Dragons. Uy! Munti ka na matay yung RC. Buti na lang.
Kaya lang, hindi niya na ata makukuha yung Town Hall dito kasi may Invis Spell Tower. At ayun na nga, nag-drop na siya dito ng Mass Dragon sa may bandang taas with Rage Gem and Eternal Tomb kay Warden. Si Queen naka-Giant Arrow action figure. Nice, na-snipe na dun yung isang air, na-snipe niya doon yung isang air defense. And then si King dito ay naka-Earthquake Boots Spiky Ball. Kasama rin ni Queen. So makukuha niya na yung Town Hall part dito. Meron pa siyang Rage Spell and tag ito, Totem Spell. Kaya lang, unti-unting nauubos yung dragons. Ang sakit ng bawas ng Giga Poison talaga. Legit. Tapos, eto pa, puro splash damage defenses yung dinaanan ng dragons niya. Naku, nauubos yung dragons niya sa gitna. Aray mo. Gumamit na siya dito ng Earthquake Boots, Spikeable kay King. Oy, nice. Na-snipe ni Queen yung EA doon. At ayun na nga. Buti na lang, may natira pa dito mga troops. Si Queen dito, buhay pa, healthy pa yung... Oy, may Super Dragon pa. Nagaling sa loob ng Flame Flinger. At dahil doon, masesecure dito ni Spicy Brief ang kanyang attack sa number 10 using RC Charge Dragons. Nice hit from Spicy Brief. Ang ganda ng pangalan, Spicy Brief. GG's. Dito naman tayo kay Yunon sa number 14. Panoorin natin si Yunon. Meron siya ditong mukhang RC Walk Root Rider Valley. Naka-Seeking Shield. Baka wala pa siyang Rocket Spear. Baka hindi pa nabibili ni Yunon yung Rocket Spear. So, sige. Parang paborito ng BTR Jin Fam ang Root Rider na troop. Mga master nila ang Root Rider troop sa Dragon sa ata. Parang wala pang Meteor Golem. Ay, sa bagay, kukunti pa lang ang nila eh. Kukunti pa lang yung mga Town Hall 17 and 18 nila. Marami silang mga Town Hall 16 ata. Parang second clan ata nila no. Yung mga Town Hall 18 ata nila ay nasa main clan nila. So, ayan. Masesecure niya dito yung Town Hall part. Si RC dito ay naka-Phoenix na pet. Ang dami niya pang invis dito. May 4 pa. And then may recall spell din pala siya. Okay. Nice. Sa kanan ata pupunta to. Yun nga, sa kanan na. Gagamitin niya pa kaya isang invi para makuha yung sa mortar na next nito. Pero pwede niyang i-invi yun. Okay, pupunta ba sa multi-IT? Nice! Dahil dun sa... ni-recall out na niya. Okay, nice. Sige. And then Giant Arrow sa may left side. With Ice Golem. And dito... okay. Dito na rin siya mag-e-entry ng Root Riders niya. Sige. Slowly but surely. Slowly but surely. Rage Spell, ginamit niya dito sa may bandang Rage Spell Tower compartment. Meron siyang Eternal Tomb dito kay Warden, hindi niya pa ginagamit. Si King, meron pa ditong Earthquake Boots and Rage Vial. Troop Launcher, nandito pala sa baba yung Troop Launcher niya, nasa 6 o'clock, parang late na ata niya dineploy. Tapos yung RC niya dito, magkakaroon ng access sa multi-IT. Nice. Makakukuha ba ni RC parehas sa multi-IT doon? Ay, na-tornado trap pa! Nako, tapos yung healers nasa Giant. Pero ayun na nga, wala na. Wasak na yung base ni Amel dito. Nice hit from Yunon using RC Walk Root Rider Valkyries man. Grabe, dami pang Valkyries dito na natira. Pwede pa pang next attack, boss. Okay, panoorin naman natin dito si Jin Nelox. Meron siya ditong Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Sige. Giant Arrow sa may right side. And then Mass Electro Dragons dito sa may bandang upper right side with Rage Gem kay Warden and Eternal Tomb. And Stone Slammer. Okay, gagamitin niya. I-spam niya lang yung mga totem spell dito pang distract, pang protect sa kanyang mga E-Drugs. E-Drugs lang sa kalam. Buti na lang may mga gumagamit pa na Stone Slammer Kasi kalimitan ngayon, di ba? Puro Battle Blame, Troop Launcher, Siege Barracks, Love Launcher. So mabuti may gumagamit pa rin ng Stone Slammer ngayon. Uy, frozen pa. Okay, gumamit na siya ng Earthquake Boots, Spikeable kay King. Nakuha na agad niya yung Town Hall doon. Si RC dito, nagbabato na rin ng Rocket Spear. Parang hindi ata natapos ni RC pero mukhang hindi naman magiging problema dahil
Napakarami pa niyang e-drugs dito at meron pa siyang 3 totem spells pang-distract. 2 Dragon Riders pa yung laman ng kanyang totem spell do. Laman ng to. Dalaw, 2 Dragon Riders yung laman ng kanyang Stone Slammer at ayun na nga. Wasak na ang base dito ni Junifiardi. Nice hit from Jin Nelux using Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. GG's, nice hit. Okay, huge jump tayo dito. Punta tayo kay Bans. Ang attacker dito ay si Bans at meron siya ditong mukhang RC Charge Dragons sa Town Hall 15. Parang Town Hall 14 ata yung gamit niya. Level 80 yung Queen. Nice. So parang Town Hall 14 ata to versus Town Hall 15 using RC Charge Dragons. Oo nga, Town Hall 14 nga siya kasi Lassie yung pet. Ang dami niyang invis dito. At si RC ay naka Seeking Shield and Electro Boots. Hindi ko alam kung sadya yung Seeking Shield or baka wala pa siyang Rocket Spear dito. So anyways, ayan, ang dami niya pang invis dito. 4. Tignan natin kung gagamitin niya na ba yung Seeking Shield dito. Buhay pa rin yung Lassie, ah. Ayun, napuwersa na yung Seeking Shield doon dahil sa Giant Bomb. Okay, meron pa siyang isang invi dito. Makukuha ba yung Eagle Artillery? Nice! Beautiful RC Charge. Ang ganda ng value doon ng RC Charge ni Bans. Okay, okay. And then, saan na tayo? Nag-iisip pa ata siya kung saan siyang magdadrop. Okay, Giant Arrow sa may right side. And then, 1 dragon dito. Uy, dinadahan-dahan niya. Nililinis niya muna yung mga extra buildings. And then yun, dinrop niya na lahat dito. Tamay bandang 4 o'clock. May furnace pa dito. Pero meron pa siya ditong Rage Spell and Free Spell. Again, Town Hall 14 versus Town Hall 15 to. Max pa yung Town Hall 15, ha? Town Hall 14 versus Town Hall 15. Meron pa siyang Battle Blimp. Hindi niya pa ginagamit dito. Kasi meron pa siyang Eternal Tomb kay Warden. Si MP ay merong Henchman, Puppet, and Dark Orb. Ayan na, late niya na dinarap yung Battle Blimp dito. Sakto sa Eternal Tomb. Tapos mukhang Yetis ang laman nito. I-rage niya sa Town Hall part. Tignan natin kung tama ba. At kung ano ang laman. Baka Super Yeti. Okay, nag-invest siya doon ng Free Spell para umabot talaga sa Town Hall. And then Rage Spell sa Normal Yetis ang laman. Okay. Nice. Masesecure niya din yung Town Hall. Saka yung mga defenses sa paligid na. Nakuha pa yung mga X-Bow. Nice. At ayun na. May Dark Orb pa siya dito. Kay MP at wasak. Grabe. Town Hall 14 versus Town Hall 15. Binasic lang dito ni Bans. Nice hit. Galing, bossing. Using RC Charge Dragons. Nice hit, nice hit. Beautiful attack. Okay, dito naman tayo kay Jin Alpha 3. Jin Alpha 3. At meron siya ditong RC Charge Dragons din. Oh, paborito talaga nila ang Root Rider Valkyrie Smash at saka RC Charge Dragons, guys. Ayun ang parang yun ang paborito ang mga ginagamit nila. RC Charge Dragons and then Root Rider Valkyrie Smash. Nice. Okay, dito siya nag-start ng RC Walk or RC Charge sa may bandang baba. And may revive spell siya dito, ah. May revive spell siya. Baka gamitin niya kay RC. Uy, nice. Makukuha din dito yung Furnace. Kaya lang, yung RC dito, baka mapuwersa yung Rocket Spear. Buti, nag-activate agad yung Town Hall doon. Masesecure niya. Nice. Okay, ininvi niya yung Town Hall. Ininvi niya ulit yung RC. Ako, medyo makulit yung RC dito. Ay, munti ka na mapuwersa yung ability niya. Ito na. Ginamit niya na nga. Another invi. Di naubos yung Rocket Spear. Pero walang problema kasi may revive spell siya dito. Pwede niyang buhayin yan mamaya. Magra-Rocket Spear pa rin yung RC niya pagkabuhay. So, Giant Arrow sa may right side. With Siege Barracks. And then, okay, hinihintay niya muna siguro makuha yung air defense dito. Oh, sa opposite side, yung kanyang Mass Dragons. Sige. And then si Warden. Flash ang MP dito. Si King ang kasama. Nandun sa may upper part. Sa upper left side. Sige. Hindi niya pa pwedeng gamitin yung revive spell kay RC. Matetegi sa scatter shot kasi. Uy, naka life gem pala siya dito. Eternal Tomb and life gem kay Warden.
Ang sakit ng scatter shot, boss. Ayan, oh. Peng! Aray ko. Ang sakit. Bumabakat. Pero gumamit siya ng totem spell doon, pan-distract. Pwede niya nang buhayin yung RC dito. Tignan natin kung gagamitin niya na yung revive spell. Hindi pa. Ginamit niya muna yung Eternal Tomb doon, and then saka siya gumamit ng revive spell. At ayun na nga. Kinontinue na ni RC yung Rocket Spear dito para tapusin ang attack. Nice hit from Jin Alpha 3 using RC Charge Dragons. Okay, dito naman tayo sa number 37. Panoorin natin si Jin PJ. At meron siya ditong Mass Dragons with Dragon Riders with Mass Clone Spells. Quad clone. Okay, nag-Giant Arrow siya dito sa may 6 o'clock with Healer Puppet. Quad clone spell. Hydra Clone. So parang ganun, Hydra Clone strat. Si RC, dinrap niya na rin dito to support. Okay, nagpap agad siya doon ng Rocket Spear kay RC. Gusto niya agad i-snipein doon yung Eagle Artillery. Nagpap na agad siya doon ng Spiky Ball kay King. Okay, nice. And then si RC, babanatan yung defending MP. At siya ang magwawagi. Okay. Baka kiniklear niya muna tong left side. Tapos dito na lahat ng dragons niya papunta sa Town Hall. Okay, nice. Beautiful start from Jin PJ. And then Battle Blimp. Nako, hindi ata abot sa Town Hall yan, boss. Pero pwede niyang pagapangin dito yung clone spell. Uy, safe. Walang Seeking Air Mine. So mapapagapang niya yung clone spell doon. Ayun na nga, Super Yeti yung laman, and then quad clone spell. And then rage spell. Ayun, masesecure ng electromites. Ay, hindi. Akala ko masesecure ng electromites yung Town Hall, kaya lang kinulang. Pero mukhang hindi naman niya magiging problema dito dahil sobrang dami niya pang dragons and dragon riders. Ayun, may isang dragon rider na pumunta sa Town Hall at masesecure niya yung Town Hall dito bago ma-deads. Nice, beautiful timing. At ayan na nga, wala na matitira sa base dito ni King Kong Roppy. Nice attack from PJ using Hydra Clone Strat or Mass Dragons with Quad Clone Spell. GG's. Okay, dito naman tayo kay The Cauldron. The Cauldron. Uy! Kakaiba yung attack ni The Cauldron. Mass Dragons with Mass Lightning Spells. Si RC naka-Royal Gem and Seeking Shield. Si MP naka-Noble Iron and Henchman Puppet. Si Queen, Giant Arrow Healer Puppet. Si Warden ay Rage Gem and Eternal Tomb. Okay, sige. Okay, ginamit niya yung lightning spell sa air defense. Okay, wala nang air defense dito. Meron pa siya ditong 5 lightning spells. Saan niya kaya gagamitin? Okay, Stone Slammer yung kanyang siege machine. Ice Hound yung laman ng CC. And then si MP, dinrap niya dito sa may likod ni Queen. And then yan, gumagana yung Noble Iron niya. Nag-activate na yung Town Hall dito. Ang laman ng kanyang Stone Slammer ay, Dragon Rider and Dragon ata or dalawang dragons? Dalawang dragons pala yung laman and then balloons. Okay. Sige. Out of spell support na siya dito. Pero meron pa siyang Henchman Puppet kay MP. Si RC dito matetegi na rin. Si Queen buhay pa, may healers pa. At mukhang yung heroes na niya ang tatapos dito. Meron pang 3 dragons, na 2 nasa taas, isa sa kanan. At yan, gumamit na siya ng Henchman Puppet dito. Buti na lang, nasusustain ng healers yung Queen dito. At yun, clutch. Nakuha ng Queen yung scatter shot saka multi-IT. At masesecure dito ni The Cauldron ang kanyang attack using Mass Dragons with Mass Lightning Spells. GG's. So dito na tayo sa bandang baba, guys. Dito tayo kay Pete's Bike. Panoorin natin. Meron siya ditong, Go Witch. Okay, gumamit siya dito ng Zap Quake sa may Inferno Tower. Ngayon ko na lang ulit nakita to. Hindi niya pa ginamit yung isang Zap. Makukuha tong scatter shot. Hindi ko alam, baka nakalimutan. Okay, I see you. Tinapos niya gamit ang Giant Arrow doon. So hindi ko alam kung saan niya gagamitin tong natitirang lightning spell. Ay, ayun, saan niya ginamit? Hindi ko na napansin. Pero ayun nga guys, ito OG strat to. Zap Golem Witches. So gumagana pa rin sa Town Hall 13. Ito ang pinakamalakas na strat mula Town Hall 10, 11, 12 hanggang Town Hall 13. Pwede nyo gamitin. So ayan, yung may mga nanonood sa atin na may Town Hall 10, 11, 12, try nyo tong ganitong strat. Lightning spell and quake spell, basagin nyo lang yung 2 multi-ITs or kahit naka-single IT. And then una nyo lang i-drop yung mga golems and then sa likod lahat ng witches and then ayun na. Pwede na kayo magkape, boss.
Tignan nyo, sobrang daming pang witches dito, saka sobrang daming pang skeletons. Buhay pa yung mga golems niya dito at ayun. Wasak na wasak ang base dito ni Good Job. Nice hit from Pete's bike using Zap Golem Witches. So ayun guys, maraming salamat guys sa pag-imbita sa akin dito sa inyong clan. So good luck sa mga future wars nyo. At sana lumaki pa at tumaba yung win streak nyo. So shoutout ulit sa BTR Gene Fam 2.0 sa leader nila kay MN Cell. Thank you guys, maraming salamat sa uulitin. Good luck! So ayan guys, kung nagustuhan nyo tong video natin, mag-like kayo dito sa video natin, mag-comment kayo, share nyo na rin sa mga tropa pits nyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe para tuloy-tuloy lang tayo sa mga contents natin. So ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta palagi. See you sa next Gala Flex area natin. GG's, Clash on, peace out. Brah!